May bagong sumali sa mga pag-atake ng US at Saudi dahil ang mga Houthi ay umatake sa Saudi Arabia. At ang Estados Unidos at Saudi Arabia ay tama lang na pinanagot ang Iran para sa paglalaan ng sitwasyon at direktang inaatake sa loob mismo ng Iran. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng katuwang ang Estados Unidos sa digmaan ang mga Saudi na hindi Israel. At malagang tandaan muli na merong ganitong kakayahang pumigil na naitatag ng Israel. Kapag ipinakita mo ang lakas na ipinakita ng Israel sa digmaang ito, ayaw ng Iran na makipaglaban sa Israel sa puntong ito. Sinabi ni Punong Ministro Netanyahu na kung babalik tayo sa labanan, hindi nyo makakamtan ang dati nyong nakuha. Pinatunayan ng Israel na gagawa ito ng di-hamak na mas malaki. Kaya sinusubok ng Iran ang Pangulo ng Estados Unidos. Kaya paulit-ulit lang ang siklo. Alam mo, paulit-ulit mong naririnig ang Pangulo mula nang ideklara ang orihinal na tigil putukan na pinapanood lang ang mga Iranian habang hindi tinutupad ang kanilang obligasyon sa kasunduan sa tigil putukan. Hindi pinayagan ang malayang paglalayag sa kipot ng Hormuz. Sinabi ni Pangulong Trump na papasok sila at gagawin ito ng malakihan, pero kalaunan ay kaunti lang ang ginawa. Tama? Maintindihan na ng mga Iranian ang mensahe at mas nauunawaan nila ang estilo ng pakikipagnegosasyon ni Trump sa puntong ito kaysa sa pagkaunawa ni Trump sa estilo ng pakikipagnegosasyon nila. Gusto nilang manatili sa siklo dahil iniisip nilang nakakahiya ito para sa Pangulo at naniniwala akong totoo ito. Ibig bang sabihin ito na sa isang punto hindi mawawalan ng pasensya ang Pangulo ng Estados Unidos? Naniniwala akong darating ang panahon na mauubos ang pasensya ng Pangulo at babalik sa malawakang operasyon. Ang tanong lang ay kailan ito mangyayari.